Nabighani ang mga mag-aaral nang makita si Yamada na naglalakad dahil sa angking kagandahan. Ngunit napaka-perpekto man ng dalaga ay hindi pa rin siya kontento dahil hanggang ngayon ay isa pa rin daw siyang birhen. Kaya ang pangarap niya daw para sa high school ay ang makatikim ng 100 talong sa paaralan. At sabi naman ng kapatid ay magsimula daw muna siyang magkaroon ng nobyo. Nakipagkita siya sa kaibigang si Takeshita na naiinis pa dahil late si Yamada. Nais daw bumili ni Yamada ng bagong diksyonaryo dahil ang luma niya daw ay nilagyan niya ng highlight ang mga salitang may kinalaman sa bombom. At sa paglalakad ay nagugustuhan siya ng kalalakihan, ngunit naisip ni Yamada na pagtatawanan lang siya ng mga ito kapag nalaman na wala pa siyang karanasan, kaya itinaboy niya ang dalawa. Kaya nag-alala si Takeshita na baka hindi na magkakaroon ng nobyo si Yamada, ngunit diit ng dalaga na ang gusto niya daw ay isang gwapong lalaki na wala pa ring karanasan. Pagdating sa bookstore ay nakita ni Yamada ang isang lalaking hindi kagwapuhan na nahihiya sa kagandahan niya. At nang sinubukan niyang kunin ng isang libro ay natumba siya, subalit sumakto siya sa talong ng lalaki. Kaya naman nahiya ang lalaki dahil sa nangyari, at dito ay napagtanto ni Yamada na wala pa ring karanasan ang lalaki, kaya nais niyang ito ang makakuha ng first time niya. Kaya nagpakilala siya sa lalaki, tapos tinanong kung wala pa rin itong karanasan. Subalit dahil dito ay nahiya ang lalaki at tumakas sa eksena. Pagpasok sa school ay iniisip pa rin ni Yamada ang lalaki, nang makita na kaklase niya pala ito. May lumapit kay Yamada para kumuha ng litrato niya, pero nang maisip ng dalaga na baka gamitin nila ito sa pagbabati ay tumanggi siya. Tapos pinulot ng lalaki ang cellphone ni Yamada, ngunit akala niya ay magpapapicture din ito. Sa kanya nakilala na ito pala ang binata na nakilala sa bookstore kahapon. Na isang birhen daw sabi ni Yamada kaya nahiya ang lalaki. At dahil magkatabi sila sa klase ay nagpasya si Yamada na si Kesuda daw ang pinakaunang lalaki na nais niyang makabombom. Kaya nag-isip siya ng mga paraan para maging close sila ni Kesuda, sinubukan niyang ikulong ang binata sa isang madilim na silid, pero naguguluhan siya kung anong susunod na gagawin. Kaya naman pinakita na lang niya ang mga siopaw niya sa lalaki, pero matapos mapahiya ay tumakbo papalabas. Naiinggit ang ibang kalalakihan kay Kesuda dahil katabi daw nito si Yamada sa klase. Ngunit ang mga tanging naaalala lang ni Kesuda ay ang mga kamanyakan na ginawa sa kanya ng dalaga. Kinabukasan ay kinakailangang pumili ng mga officer sa library, pero dahil walang may gusto ay ang teacher nila ang pumili, at tadhana pang sila Yamada at Kesuda ang napili niya. Kaya naman naging magkasama silang dalawa sa library, tapos naisip ni Yamada na pwede silang magbombom kapag wala nang masyadong tao sa loob. Kaya pinuntahan niya si Kesuda, tapos nagkunwari siya sa binata na masakit ang tiyan niya para himasin ito ni Kesuda. Tapos sinabi niyang itaas pa ang kamay, kaya nang inig si Kesuda at ang ulo ng dalaga ang hinimas. Ngunit nagugulungan ng binata sa nangyayari, pero nainip na si Yamada kaya sinigawan si Kesuda. Kaya natakot na naman ang binata at napatakbo. At naiwan siyang nangangati. Nagkaroon ng check-up ang mga kababaihan, at hinangaan ng mga kaklase ang sexing katawan ni Yamada, ngunit nasapawan siya ni Takeshita sa laki ng siopaw. Tapos habang naglalakad ay pinakita ni Yamada ang record ng maganda niyang katawan, pero inakala naman ng binata na ayaw siyang makita nito. Sinabi ni Takeshita na bakit daw hindi yayain ni Yamada ang binata na mag-aral ng sabay para maging close sila. Pero iba na naman ang naisip ni Yamada. Kaya inutusan ni Yamada si Kesuda na turuan siya ng math. Dahil dito ay naiwan silang dalawa sa klase para mag-aral. Tapos lumapit si Kesuda ng kaunti, kaya muntik na silang magkahalikan. At pagsapit ng gabi ay nag-isip si Yamada ng mga lugar kung saan magkakaroon sila ng pribadong oras ni Kesuda. Kinabukasan ay sakto naman na umuulan, kaya pagpasok ni Kesuda ay tinago niya ang payong nito. At pagsapit ng uwian ay walang magamit ang binata, kaya nagkaroon siya ng pagkakataon na ihatid ang lalaki sa bahay nito. Ngunit pagdating sa bahay ay nagdadalawang isip si Kesuda kung dapat papasukin si Yamada sa bahay nila. Nang dumating ang magandang ate ni Kesuda, kaya pinapasok na nila si Yamada. Tapos sa gitna ng pag-uusap ay biglang tinanong ni Yamada kung nasaan ang kwarto ng binata. Kaya agad itong nilinis ni Kesuda. Saka sinabi ng ate nito na nais niyang magkaroon ng kasintahan ng kapatid na totoong nagmamahal dito. Tapos tinawagan pa nito ang nanay nila para kumain sila sa labas para maiwan sila Kesuda at Yamada sa loob ng bahay ng sila lang. Ngunit hindi naman alam ni Yamada kung ano ang gagawin, kaya tinawagan niya ang kaibigan para magtanong ngunit busy ito. Tapos naalala ni Yamada na dapat daw pala ay nagdala siya ng pangsapin sa talong. Ngunit hindi pa rin siya sumuko dahil kailangan niya lang mahalikan ang binata. At para mag-set ng mood ay hiniram niya ang album, tapos maghahanap siya ng magandang picture ni Kesuda at bibigyan ito ng compliment. Pero lahat ng picture ni Kesuda ay pare-parehong angle na parang sa Matryoshka doll. Kaya nagpunta siya sa plan B. Kung saan nang makita ng binata ang mga siopaw ay naglakas loob na ito. Ngunit nang biglang tumayo si Mayor John ay natakot bigla si Yamada dahil sa laki ng alaga ni Kesuda, kaya napatakbo ang dalaga.
At hanggang sa pagtulog ay hindi niya makalimutan ang trauma. Hanggang kinabukasan ay hindi pa rin naka-recover si Yamada dahil sa talong ni Kisuda at maging ang binata ay nahihiya. Kaya niyaya ni Takeshita si Kisuda na mag-swimming kasama ang boyfriend niya para magkabati na sila Kisuda at Yamada. Saka nagmakaawa din si Yamada kaya napilitan ng binata. Tapos tinanong din ni Yamada kung nag-boom-boom na daw ba sila Takeshita ng boyfriend niya. At pag-uwi ay excited ang dalaga sa isusuot niyang bikini para maakit si Kisuda. Tapos itinali niya ito ng madaling matanggal para makita ng binata ang mga siopaw. Samantalang si Kisuda naman ay nag-i-imagine kung anong isusuot ni Yamada sa pool. Kinabukasan ay pinagtitinginan ng mga kalalakihan si Yamada at nang makita siya ni Kisuda ay tumayo bigla si Mayor Jun. Ngunit nainggit ang dalaga nang makitang mas malaki ang sa kaibigan niya. Pero pinagbawalan siya ni Takeshita na gumawa ng mga kamanyakan dahil nandito din ang boyfriend niya. Tapos ay nakasundo ni Kisuda ang boyfriend nitong si Daisuke dahil pareho silang mahilig sa libro. Pagkatapos ay nakita nilang masaya ang dalawang magjowa, pero ang dalawa ay naiilang sa isa't isa. Kaya niyaya ng dalaga si Kisuda na magpadulas. Pero natatakot ang binata dahil sa sobrang taas nito. Kaya napayakap siya sa dalaga na labis na ikinatuwa ni Yamada. Tapos paulit-ulit silang nag-slide sa buong araw dahil nasasarapan ng dalaga, pero lantang gulay na si Kisuda. Kaya aksidente niyang nayakap si Daisuke nang mahulog sila sa slide. Ngunit naisip ni Yamada na baka isang halamang dagat si Kisuda. Pero kalaunan ay nalaman niyang kaya lang siya niyakap ni Kisuda ay dahil natatakot ito sa slide. Pagkatapos ay nagsuot ng yukata ang dalawang dalaga na napakaganda para sa mga kapareho nila. Pero nagtatampo pa rin si Yamada kay Kisuda, kaya nag-advise si Daisuke na dapat daw ay yakapin niya lang si Yamada sa buong magdamag. Kaya naman habang nanunood ng mga paputok ay hinanap ni Kisuda ang dalaga at niyakap at masaya silang nanood. Kaya kinabukasan ay natutuwa si Yamada dahil sa nangyari, pero itinatanggi pa rin niyang nahuhulog na siya kay Kisuda. Tapos nagbabalak siyang bumili ng pangsapin sa talong kung sakaling may mangyari na daw sa kanila. Kaya nagpunta ang dalawa sa tindahan para bumili. Samantalang sinabi naman ng kaibigan ni Kisuda na kailangan niyang maglagay ng pampaswerte sa wallet. Kaya nagpunta ang binata sa tindahan para bumili ng pangsapin sa talong, pero nahihiya siya sa mga babaeng tindera. Samantala si Yamada naman ay bumili ng kahon-kahon dahil hindi siya makapili dahil hindi siya sigurado sa size ng talong ni Kisuda. Kinabukasan ay pinakita niya kay Takeshita na dala niya ito sa school pero nasapok lang siya ng kaibigan. Pagpasok sa silid ay nagpa-cute agad siya sa binata. Tapos binalak niyang masolo si Kisuda sa library mamaya, ngunit nakita niya sa pasilyo na may kausap itong ibang babae na malaki ang hinaharap. Kaya luhaan siyang nagsumbong sa kaibigan. Nakita ni Takeshita na cute ang karibal ni Yamada at narinig pa nilang pupunta daw ang babae sa bahay ni Kisuda mamayang gabi. Dahil dito ay naglasing siya gamit ang cola. At dahil labis na nalulungkot si Yamada ay nagpasya si Takeshita na magpunta sila sa bahay ni Kisuda. Ngunit natatakot si Yamada na malaman ang katotohanan. Kaya pinalakas ng kaibigan ang loob niya. Nagpunta sila sa bahay ni Kisuda para magmasid nang makita na kasama pala ng dalaga ang buong pamilya nito. Na tila isa lang palang family reunion. Ngunit nang matakamang dalawa sa nilulutong barbecue ay narinig sila ni Kazuki na ate ni Kisuda. Kaya tinanong ni Yamada kung sino ang babae at pinaliwanag naman ni Kazuki na kapitbahay lang daw nila sila Mayo. At ang dalagang si Mayo ay kababata din ni Kisuda na hindi naman nagustuhan ni Yamada. Nagpatuloy sila sa pagbabantay nang mapansin na tila may nararamdaman si Mayo kay Kisuda pero hindi pa ito alam ng binata. Habang kumakain ng takoyaki ang dalawa ay napagtanto ni Takeshita na isang wife material daw si Mayo, samantalang ang kaibigan niya ay isa lang magandang manyak. Kaya kung sakaling malaman daw ni Kisuda ang nararamdaman ni Mayo ay baka magkatuluyan daw sila. Na siyang hindi matanggap ni Yamada, kaya nagkunwari siya sa sariling hindi niya naman gusto si Kisuda. Ngunit taliwas ito sa ikanikilos ng dalaga na napansin din ng kapatid niya. Kinabukasan ay mapapansin na malungkot pa rin si Yamada, ngunit bigla itong nagdesisyon na kumprantehin si Mayo para bawiin dito si Kisuda. Pinuntahan niya ang dalaga sa hallway, tapos paglapit ay tumalsik siya nang tumama sa mga matatambok na siopaw nito. Ngunit imbis na awayin niya si Mayo ay baliktad ang nangyari, dahil pinalakas niya pa ang loob nito dahil naawa siya sa babae. Kaya nagpasalamat sa kanya si Mayo, at ang malala pa dito ay napapayag din siya ni Mayo na maging love advisor nito. Kaya napabuntong hininga na lang ang kaibigan. Nag-enjoy ka ba? Maraming salamat sa panonood at mag-like and subscribe ka na rin, at paki-follow na rin pati sa ating Facebook page na makikita ang link sa description ng video. Wawa chup chup.